Binabati ko lahat ng mga kabataan sa Laguna District at Quezon District sa inyong tao ng CI na ginaganap. Kakaiba tong CI na to dahil virtual CI. Kayo man ay nandyan sa inyong mga churches or sa inyong mga tahanan ay patuloy natin bigyan ng panahon o ng time yung mga inihanda ng mga annual officers na programa nitong CI na to. So samahan natin sila, sama-sama tayo na makinig ng mga lectures, mga mensahe at mga activities na gagawin dito kahit virtual CI ito ay sama-sama tayo matuto. At ngayon sa oras na to ay ako ay magbibigay ng mensahe na binigay sa akin ng mga officer ng ating annual at mga namumuna sa CI na to. Binigyan ako ng topic ng abundant grace and encompassing love. Sa akin pong pagbabasa ng teksto ay nakita ko yung ano ba talaga yung kahulugan o yung naramdaman ng verse na to ni Pablo sa verse na to, yung abundant grace at encompassing love. So ngayon, ibabahagi ko sa inyo at nawa sa ating pagtanggap ng mensahe nito ay may pagkita din natin sa lahat yung ating pagiging Kristiyano at yung pagiging anak ng Diyos at kung paano tayo sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. Kayong lahat ay manalangin namin Diyos. Salamat po sa pagkakataon ito na kami ay makakarinig ng mensahe. Nawa Panginoon, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin sa simula ng CI hanggang sa pagtatapos ng virtual CI na ito, Panginoon. Alam kong mahirap sa mga officers, maging sa mga kabataan, kung paano mag-adjust sa new normal, lalong-lalo na kung ganito, Panginoon, hindi ito ang aming kinagawi ang CI. Pero sa pag-adjust namin sa tulong, sa wisdom na inyo po ipagkakalob sa bawat isa, ay mangyayari matatapos ang CI na to sa inyong pangunguna. Samahan niyo po kami sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Abundant grace and encompassing love. So, unang tatalakayin natin yung abundant grace. Sabi ni Pablo sa Timoteo, 1 Timothy chapter 1, verse 14, "The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus." Ayan. So, yun yung nasa verse. Alam niyo po, mga kapatid, mga kabataan, hindi lahat ng abundant blessings ay yung marami kang pera. Kumbaga yung punong-puno na yung bulsa mo, yung wallet mo, wala ka namang paglagyan. Kaya nasasabi natin sa sarili natin, wow, I'm so blessed, feeling blessed ako. Ang dami kong pera, ang dami kong napamaskuhan ngayong Pasko. Itong 2020 na to ang blessed. Sobrang blessed ako dahil ang dami kong pera. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng abundant blessings. Hindi lang maraming pera o maraming material na bagay na natanggap ngayong Pasko o sa birthday nyo o sa buhay nyo. Hindi lang yun ang ibig sabihin. Maaaring si Timoteo, dito sa verse na to, si Timoteo ay katulad din ninyo. Kung ano man yung nararamdaman ng mga kabataan ngayon, maaaring si Timoteo ay ganun din yung naramdaman noon o nararanasan noon. Nung time na yon, maaaring wala siyang pera, may mga kabataan na di ba, nagtitipid. So maaaring itong si Timoteo ay nagtitipid din sa kanyang pagiging kabataan, normal na kabataan, katulad ninyo. Nagtitibla rin ng kape, kung ano man yung uso sa kanila noon. Ayan. Or kung mayroong mga laro na uso noon, so maglalaro din itong si Timoteo. So nabanggit ko na si Timoteo ay isa siyang kabataan, pero
kasama ni Pablo ay lagi nilang sinasabi na sila ay pinagpapala ng Panginoon. Sabi dun sa verse 15, narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Ngunit kinahabagan ako ng Diyos upang sa nangyari sa akin ipakita ni Kristo Jesus kung gaano siya katyaga at maging halimbawa ito sa mga mananalig sa Kanya at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Sa pangyayaring ito, ang abundant grace na natanggap ni Pablo ay ang biyaya ng kaligtasan. Isipin nyo, sinabi ni Pablo, siya yung pinakamasama sa lahat. So kung kayo, bilang mga kabataan, meron kayong mga karanasan na parang guilty kayo na dahil sa sobrang sama ng ginawa ninyo. Pero, kapag inamin nyo sa mga kaibigan nyo, natatanggap pa rin kayo, di ba? Parang, niyaya ko, okay lang yan, BFF, okay lang yan, friend. Kaya kitang patawarin. Pinapatawad ka ng Diyos, pinapatawad kita, mahal ka namin, kaibigan ka namin, kaya ayos lang yan. So, dito, itinuturing ni Pablo yung sarili niya na siya yung pinakamasama sa lahat. Alam niyo yun, kung meron mong pinakamasama sa inyo ngayon, na nagigilty kayo sa sarili niyo dahil masama kayo, hindi pa yan pinakamasama. Si Pablo ang pinakamasama sa lahat. Sabi niya. Naranasan niyo na bang pumatay? Naranasan niyo na bang mag-tridor at trinidor niyo yung kaibigan niyo pinatay? So, ganun. Ganun yung mga naranasan ni Pablo, di ba? Dati, si Pablo ay isa sa mga saksi ng mga pinapatay ng mga Kristiyano. Nung siya ay Saul ang mga pangalan. Bago pa lang yon, ay isa na siya sa mga nagpapahirap sa mga Kristiyano. Eh, sinabi niya, siya yung pinakamasama sa lahat. Pero, kinahabagan siya ng Diyos dahil sa pamamagitan ng pananalig niya kay Kristo. Yun yung abundant grace para sa kanya. Kaya nga nasabi ni Pablo, yung favorite verse nyo na iilan sa inyo na Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Tapos si Stephen Curry, nilagay niya pa sa sapatos niya, di ba? I can do all things. Well, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Kaya natin nasasabi na I can do all things dahil binibigyan ako ng Diyos ng aking mga pangangailangan. Binibigyan ako ng Diyos ng biyaya ng aking pangangailangan. Pero ito si Pablo, dahil guilty siya yung pinakamasama sa lahat. Nabanggit nasabi niya na napakasarap ng pakiramdam ko dahil meron akong abundant grace na natanggap sa Diyos. Dahil sa ako ay pinakamasama sa lahat. Isipin niyo mga kapatid, kung kayo ang pinakamasama sa lahat tapos tinanggap kayo ng pamilya niyo, tinanggap kayo ng mga kaibigan niyo, yun ang sinasabi ni Pablo nung time niya na abundant grace. Okay? Kaya meron kayong mga karanasan, guilty kayo na nahihiya kayo sa sarili nyo, nahihiya kayo sa pamilya nyo, nahihiya kayo sa mga kaibigan nyo, pero tinanggap kayo, yun ay isang abundant grace na masasabi ninyo sa inyong sarili na naranasan ninyo. Ganun din yung naranasan ni Pablo long time na siya ay kinahabagan ng Diyos. At nagpatuloy siya sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sumunod siya kay Kristo. Mga kapatid, mayroong isang kabataan na nung pumunta kami ng HIV Fest, sa NCCP. Alam niyo naman yung NCCP, National Council of Churches in the Philippines. So tayo ay miyembro ng NCCP. Nung time na yon sa H-Fest, mayroong isang kabataan na nagsabi na wala nang tumatanggap sa kanya simula nung nung malaman niya yung sakit, na meron siyang sakit na HIV. So dahil sa walang nagmamahal sa kanya, walang tumatanggap sa kanya, maging pamilya niya, siguro pati mga kaibigan niya, iniiwasan siya.
So sabi niya, walang ibang tatanggap sa kanya kundi simbahan. Naghanap siya ng simbahan at nag-confess siya sa kanyang kasalanan at nag-confess siya sa kanyang sakit. Hindi siya tinanggap. So lahat ng simbahan na nilapitan niya, walang kumupkup o walang tumanggap sa kanya. Last choice niya o last option niya ang NCCP. Pumunta siya sa NCCP, syempre. Ang NCCP ay kinakalinga lahat. Lahat ng mga nangailangan ay binibigyan ng pagmamahal at tamang pag-aaruga. So, itong kabataan ito ay nagpunta ng NCCP at tinanggap siya. At tuwang-tuwa siya dahil sa kabila ng kanyang mga kasalanan, lahat sabi niya, at ang kanyang sakit, tinanggap siya ng NCCP. Alam niyo yung pakiramdam niyo yun ay abundant grace para sa kanya. Mga kapatid, ang abundant grace ay nanggagaling sa Diyos. Ipinagkakaloob sa atin, sa ating mga nagigilty, sa ating mga kasalanan, o tinuturing na natin yung sarili natin na tayo ay pinakamasama. At kapag tinanggap tayo, alam naman natin, tanggap tayo ng Diyos kahit gano'n tayo kasama. Pero, kung merong taong tumanggap sa inyo, isa yung abundant grace. Lalo-lalo na kung merong isang simbahan na tatanggap sa inyo at makakaunawa sa inyo. Isang pagpapala yun, o abundant grace na maituturing kung merong tumanggap sa inyo na pinakamasamang tao. Ikaw yung pinakamasamang tao pero tinanggap ka. Mga kapatid, ano kaya ang pakiramdam ng mga LGBT o yung LGBT community kung sila ay tanggap ng kanilang pamilya? Di ba ang saya? Ang saya nun. Para sa kanila. Kasi tinatago nila yun eh. Kasi maaaring ayaw ng nanay, ayaw ng tatay, ayaw ng mga kapatid, kinakahiya. Yun ay isang bigat sa loob na hindi nila ma-express yung saya, yung joy. So, kung tanggap sila ng pamilya nila, o maging ng kanilang mga kaibigan, at lalong-lalo na ng simbahan, yun ay abundant grace para sa kanila. Kaya naman merong meaning yung LGBT. Let grace be total. Ang grace ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Ang Diyos ay mabiyaya, hindi lang pili. Ang Diyos ay mabiyaya, Diyos na mabiyaya para yun sa lahat. Walang sinisino, walang kinikilala. Lahat yun, ang biyaya ng Panginoon ay para sa lahat. Mga kapatid, alam niyo ba? Ang abundant grace ay binibigay ng Diyos sa lahat. Maging ang Panginoon Jesucristo ay ipinaranas niya ang abundant grace sa lahat. Lahat ng lahi, lahat ng tao, bata, matanda, kabataan, pinaranas niya yung grace. Binigay niya yung buhay na ganap at kasiya-siya sa lahat. Ipinaranas niya. Kaya naman sinusundan siya ng lahat eh. Sinusundan siya ng lahat ng mga tao dahil sa kanyang pagpaparanas ng biyaya. Let grace be total. Ito ay binibigay ng Diyos pero sa kasamaang palad, unfortunately, ang simbahan ang humahadlang sa biyayang ito ng Diyos. Alam ko, may mga simbahan na hati. Merong gustong tanggapin yung mga mahihirap, i-welcome, gustong pakainin, gustong mag-ministry, pero meron mga ayaw. Alam ko, meron mga ganyang mga simbahan na hati yung desisyon. Ay, wag na, mag-aaksaya lang tayo ng pera dyan. Nabubuhay naman sila kahit hindi natin tinutulungan. Meron namang gustong tumulong. So, hati yung mga miyembro. Alam mo mga kapatid, iparanas natin yung grace ng Diyos na nararanasan natin. Yung abundant grace na nararanasan natin, i-share natin yung sa ating kapwa, mga kapatid. Yung abundant grace na yan ay hindi yan nararanasan ng mga taong hindi man lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Hindi man lang nakaranas mag cellphone ng touchscreen o wala nang cellphone. Tayo, minsan, dalawa, tatlo pa. Minsan, paglaos ng cellphone mo, iPhone 5 ka.
kinahihiya mo na. So, mag-iipon ka, makabili ka ng iPhone 13. 13 agad. Ganon tayo. Kasi feeling natin, ano ba na, hindi mo lang ako pinibless ni Lord ngayon, ganon pa rin yung cellphone ko. Mga kapatid, maraming taong nagugutom, maraming taong hindi nakaranas ng cellphone, pero masaya sila. At kung tayo bilang mga sinugo ng Diyos, bilang mga tinawag ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano na sumusunod kay Kristo, kapag tayo ay nag-ministry sa kanila, binigyan natin ng pagkain, o binigyan mo yung 5 cellphone mo, binigyan mo ng isang cellphone, yun ay abundant grace para sa kanila. Kaya naman mga kapatid, nawa yung abundant grace na yon ay hindi lang yung para sa'yo. Huwag mong sarilihin. Kundi ibigay natin, iparanas din natin sa ating kapwa. Alam niyo, minsan yung abundant grace, yung saya, yung biyaya na saya, yung joy, dahil yun sa pagbibigay natin. Alam niyo, sa pagbibigay niyo, yung mga natutulungan ninyo, magpupuri sila sa Panginoon, masasabi nila na ang Diyos ay mabiyaya dahil sa inyo na nagsishare ng grace sa inyong kapwa. So ngayon, bago matapos yung 2020, ano yung ambag natin sa lipunan? Ano yung ambag natin sa mga mahihirap? Ano yung ambag natin sa mga inaalipin, inaalipusta, nire-red tag? Ano ba yung maitutulong natin sa kanila na ginawa ni Kristo noon sa kanyang pagmimisyon? Bilang mga kabataan, ano yung matutulong mo sa mga taong ito na tinulungan ni Kristo sa kanyang kapanahunan? Yung abundant grace, ibahagi natin sa kanila. Encompassing love. Sabi dito, let love be genuine. Hate what is evil, hold fast to what is good. Mga kapatid, sabi nga sa, kung may mga manual kayo, sabi yung dictionary, the dictionary defines love as a feeling of strong and constant affection. But love for those who believe in Christ is more than what the dictionary explains it to be. Ang pag-ibig ay, di ba, sa ating mga Kristiyano, lagi natin dinedefine yan, agape, phileos, ano ba isa? Eros, na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano yung agape love. Yung agape. Yun yung sinasabi doon sa dictionary na strong and constant affection. But love for those who believe in Christ is more than, mas mahigit pa yung pag-ibig. Yun yung agape. Yung sinasabi ng dictionary na more than na love na binibigay o pinaparanas ng mga Kristiyano, yun yung agape love. Yung nga sinasabi yung naalala ko, sabi ni D.S. Kalimutan ko siya ng D.S. yun. D.S. Francis yata. Sabi niya, kung ikaw ay may pag-ibig sa kapwa mo, hahatian mo na yan ng tinapay. Kasi kung gutom ka, bibigyan mo, hati kayo. So, kakain kayo pareho. Pero kung meron kang pag-ibig na agape love, meron ng limo sa'yo, nanghihingi ng tinapay, hindi mo nahahatian, bibigyan mo na ng isa. Kasi minsan ka lang naman magutom eh. Minsan ka lang magutom, yung batang yun na binigyan mo, lagi yung gutom. So, ganun yung definition ng love ng mga Kristiyano na pinakita ni Jesus. Alam mo, kung yung encompassing love na sinasabi, dahil mahal mo yung kapwa mo, kaya ka nagbibigay. Kaya mo sinishare yung meron ka, kaya mo binibigay yung grace na meron ka, dahil mahal mo yung kapwa mo. Kaya naman dapat magkaroon tayo ng ganitong pagmamahal sa kapwa. Na hindi natin iniisip masyado yung sarili natin. Kasi nga, ang kautusan ay yung pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Kung paano mo sundin yung kapwa mo, ay yung paano mo sundin ang Diyos, paano mo mahalin ang Diyos, dahil yun ay gagawin mo yun sa pamamagitan ng pagmamahal mo, paglilingkod mo sa iyong kapwa.
Yun yung encompassing love na dapat maranasan natin, maibigay natin, iparanas natin sa ating kapwa. Yung agape. Iparanas natin yung abundant grace and encompassing love sa ating kapwa. Sabi ni Jesus, 2 lang yun, di ba? Yung 10 Commandments. Una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Sabi ni John Wesley, ang mga Metodista ay dapat nagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, at nagmamahal sa kapwa, gaya ng kanyang sarili. Ganun dapat ang mga Metodista, sabi ni John Wesley. Mga kapatid, kapag kayo naging ganito sa inyong kapwa, hindi lang kayo ang magsasabi ng Diyos ay mabiyaya, Diyos na mabiyaya, kundi yung ating mga binigyan, yung ating mga pinagsilbihan, yung ating mga pinaglingkuran, lalong-lalo na yung mga mahihirap na tao. Mga kapatid, kapag kayo nagbahagi ng inyong mga biyaya, yung mga blessings niyo sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa mahihirap, yung sinasabi natin least, last, and lost, kapag binigyan natin sila, pinaranas natin yung ating abundant grace at yung encompassing love, yung agape, masasabi nila, aming Diyos, kayo ay napakabiyaya, talagang Diyos na may biyaya kayo. Salamat sa taong ito, salamat sa kabataang ito na inyong ginamit. Tunay nga na kayo ay mabiyayang Diyos. Kayo yung dagaya, mararanasan niya ng lahat. Yung buhay na ganap at kasiyasiya, mararanasan niya ng lahat. Kung sinishare natin yung abundant grace natin at pinaparanas natin yung encompassing love. Hindi lang sa mahal natin, hindi lang sa ating mga sarili, hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa churchmate natin, kundi sa bawat isa. Kaya naman mga kapatid, nawa yung dagaya Diyos na biyaya, o Diyos na mabiyaya ay makita ng ating kapwa, lalong-lalo na yung mga taong hindi pa nakakaranas ng saya, ng busog, ng kagalakan sa kanilang buhay. Iparanas natin ito. Yung abundant grace, alam ko na lagi natin yun na re-receive o lagi natin nararanasan. Iparanas din natin ito sa ating kapwa. Dahil yun ang nais ng ating Panginoon sa Kristo. Magbigay din tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya sa lahat. Yung pinakamaliit sa mga ito, kung ano man ang ginawa ninyo sa pinakamaliit sa mga ito, ay sa akin ninyo ginagawa. Kaya naman mga kapatid, hindi lang ngayong Pasko o ngayong tuwing Pasko nyo, pinaparanas yung abundant grace and encompassing love, kundi araw-araw. Sa pamamagitan ninyo bilang mga Kristiyanong kabataan, bilang mga Metodistang kabataan, iparanas natin, ipadama natin, ibahagi natin sa ating kapwa ang abundant grace at encompassing love. At ang Panginoon, ang Diyos na mabiyaya, ang patuloy na magbibigay sa inyo, magbubuhos ng pagpapala upang patuloy kayong magamit kayo ng Diyos para sa pagbabahagi ng kanyang biyaya. Yung abundant grace at encompassing love ay patuloy na ipapadama yan, ipaparanas ng Diyos sa atin. At tayo din bilang kanyang mga instrumento ang magbabahagi nito sa mga taong hindi pa nakakaranas ng ganitong abundant grace o encompassing love. Kaya naman, bilang mga kabataang Metodista, UMYF sa Pilipinas, paranas nyo ang abundant grace at encompassing love sa inyong kapwa. At ang Diyos ang magbabalik ng kanyang masaganang pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen.